Ang mayamang batang ito ay sobrang malinis. Hindi siya makatanggap ng alikabok sa sapatos. Ang sakit ni Kang Woo ay dahil sa malungkot na kabataan. Dahil matabas si Kang Woo noon, pinagtatawanan siya. Nangahas siyang umamin kay Sohyun pero tinanggihan siya. Pinahiya pa siya sa publiko dahil mataba at pangit daw. Umiti siya ng mapagmataas. Umuwi siya, nagkulong sa kwarto at tumanggi kumain. Nag-text si Sohyun na pupunta pero hindi dumating. Doon lang niya napagtanto na niloko siya. Sa galit, kumain si Kang Woo nang walang tigil. Kinain niya lahat ng pagkain sa ref. Kinabukasan ay ang school trip. Sumakit ang tiyan ni Kang Woo sa sobrang kain. Hindi napigilan kaya umihi siya sa harap ng mga kaklase niya. Dahil dito, tinawag si Kang Woo na bulok na itlog. Mula noon, hindi na kontrolado ang kakaibang sakit niya. Nawalan ng dignidad si Kang Woo kaya lumipat ng paaralan. Kahit matanda at gwapo na si Kang Woo, hindi pa rin niya nalampasan ang trauma dahil kay Sohyun. Nang araw na yon, bumili lang ng gulay si Sohyun pero hinarang siya ng 3 babae. Sa tingin mo ba ninakaw ni Sohyun ang boyfriend ng iba? May 3 gwapong kapatid na lalaki si Sohyun. Kahit karaniwan lang ang itsura ni Sohyun, ang mga kapatid niya ay sobrang gwapo. Sa tingin mo ba masaya siya? Sa totoo lang, simula pa lang ito ng bangungot. Dahil sa 3 gwapong kapatid, araw-araw may babaeng nagbibigay ng regalo sa kanila. Mula pagkabata, si Sohyun ay laging nalalampasan ng kanyang 3 kapatid. Kung hindi mga babaeng nagpapabigay ng regalo, mga babaeng binasted ng kanyang mga kapatid ang gumagawa ng gulo sa kanya. Pati ang crush ni Sohyun ay lumapit lang sa kanya dahil gusto nito ang kanyang kuya. Lumaki si Sohyun sa ganitong kapaligiran kaya nagkaroon siya ng pagkamuhi sa kagandahan. Para sa kanya, lahat ng gwapong lalaki ay masasama. Walang mapagkakatiwalaan. Tanging mga pangit na lalaki lang ang tunay na nagmamahal. Kaya ang hanap ni Sohyun ay simpleng ordinaryong lalaki lamang. Nang araw na yon, bumili lang siya ng gulay, hindi alam na may kapatid na nanliligaw. Hinarang siya ng 3 babaeng akala ikaribal nila sa pag-ibig. Sanay na si Sohyun sa ganito kaya hindi na siya nagpaliwanag. Ngunit ang mga babaeng ito ay may masamang balak. Hindi nila basta mapapabayaan si Sohyun. Walang imik ang 3, agad lumapit at hinila ang buhok ni Sohyun. Nagpaliwanag si Sohyun na kapatid siya ng mga gusto nila pero hindi sila naniwala. Lumaban pa rin si Sohyun hanggang dulo pero hindi niya kaya ang 3. Sa huli, nakadikit siya sa lupa at binugbog ng 3 babae. Pag-uwi ni Sohyun, lahat ng gulay na binili niya ay durog na. Ang buong katawan niya ay pinahirapan na parang pulubi. Ang magandang mood niya buong umaga ay sinira ng 3 kapatid. Sumigaw si Sohyun at tinawag ang 3 kapatid niya. Umupo siya, tinanong sino ang may gawa pero tahimik silang nagtakipan. Nang makita ito, galit na kinuha ni Sohyun ang kanyang cellphone. Gusto niyang kunan ng pangit na larawan ang 3 para i-post online. Kahit gaano kaganda ang litrato, mas maganda pa rin sila sa personal. Galit na naghanda si Sohyun na turuan ang 3 kapatid ng leksyon. Nakita ito ng panganay at pangalawang kapatid at tumakas sila. Ang bunso ay itinulak sa sofa at binugbog ni Sohyun. Pagkatapos, sinipa niya ito, kaya 2 kapatid ang nasaktan sa sahig. Dahil sa araw-araw na pakikipagkumpetensya, malakas si Sohyun. Nakatulong ito para maging guro siya sa pisikal na edukasyon. Pero sa mga kapatid, si Seojun ang pinakamalas. Tuwing may gulo ang mga kapatid, siya lagi ang nabubugbog. Dagdag pa, nag-aaral siya sa paaralan kung saan nagtuturo si Sohyun. Kaya tuwing nagpapakool si Seojun, nahuhuli siya ni Sohyun. Noong araw na yon, sumasayaw siya sa klase gaya ng dati. Nakapalibot sa kanya ang mga babaeng tagahanga at sumisigaw. Pero bago niya mahubad ang polo, nakita niya si Sohyun na nakatitig. Natakot siya kaya nahulog siya sa mesa. Walang pinatawad si Sohyun, hinila ang tenga ng kapatid palayo. Nagalit ang mga babaeng kaklase na nanonood sa paligid. Matagal bago umalis ang mga estudyante, pero nakita ni Sohyun si Mikyung. Hindi inaasahan, si Mikyung pala ay guro at narito rin para makisali sa mga estudyante. Medyo nailang si Mikyung, kaya't mabilis siyang naghanap ng paraan para umalis. Kinalagkad ni Sohyun ang kapatid sa practice field at sinimulan itong parusahan. Bigla namang tumawag ang boyfriend ni Sohyun na 2 buwan nang nawawala. Agad na binago ni Sohyun ang tono at sinagot ang kanyang kasintahan. Inanyayahan siya ng lalaki na pumunta sa isang kainan. Nakita ang mga sweet nilang litrato, tuwang-tuwa si Sohyun sa nahanap niyang boyfriend. Pero nang tumingala siya, may nakita siyang gwapong lalaking nakatitig sa kanya. Bukod doon, sinabi pa nito na siya raw ang boyfriend ni Sohyun. Sobrang nalito si Sohyun sa nangyayari. Umupo ang lalaki at sinabing nawawala siya dahil nagparetoke pala. Naisip niyang hindi raw kasi maganda ang hitsura ng mga magulang niya. Kaya't gumastos siya ng 20 milyong won para sa plastic surgery. Habang tinitingnan ang gwapong lalaki sa harap niya, nahirapang tanggapin ni Sohyun. Nagduda siya kung ito pa rin ba ang kanyang nobyo. Kahit ayaw ni Sohyun sa mga gwapo, ito ang pinili niya kaya tiyak na hindi siya nagkamali. Sino nang mag-akala na sa susunod na sandali, makikipaghiwalay ang nobyo dahil di na raw siya karapat-dapat.
Gumastos siya ng 20 milyong won sa plastic surgery kaya kailangan niyang humanap ng mayamang babae. Pumunta si Sohyun sa bar ng kapatid para lunurin ang kalungkutan. Nangako siyang hindi na muling magkakagwapo ng nobyo. Sa kanyang kalasingan, gusto ni Sohyun makita ang kanyang alindog sa mga lalaking nakapaligid. Mabilis siyang tumingin at mumuso sa lalaking nasa kaliwa. Natakot agad ang lalaki sa nakakadiring tanawin. Kahit nahihiya si Sohyun, hindi pa rin siya kumbinsido kaya tinagetan niya ang lalaking nasa kanan. Ang eksena ng pagpikit at pagsimangot niya ay nagmukhang may facial spasm siya sa mga tao. Sa ganoong kilos, hindi man lang tumingin ang mga tao kay Sohyun. Agad silang tumalikod at tumakbo palayo sa eksena. Medyo hindi makapaniwala si Sohyun. Sabi niya, bulag na raw ang mga lalaki ngayon. Napakaganda niya pero kinamumuhian pa rin. Isang salita ng kapatid niya ay nagparamdam sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Nalaman niyang gay bar pala ang binuksan ng kanyang kapatid. Napayuko si Sohyun sa kahihiyan. Lasing, isinakay siya ng kapatid sa taxi pero bumaba siya para magsuka. Sa oras na yon, may lumapit na taong malas kay Sohyun. Di inaasahan, iyon pala'y taong pinahiyan niya noong bata pa siya. Nagsiselfie si Kang Woo nang maglinis si Sohyun ng suka. Ngunit aksidente niyang natamaan ang paa nito. Nang makitang basa ang sapatos sa maruming tubig, nagulat at nataranta siya. Lumingon si Kang Woo at nakitang malapit nang tumama ang malaking walis sa mukha niya, kaya sa takot ay bumagsak siya sa lupa. Si Sohyun naman, nalasing, ay walang ideya kung ano ang sinisigaw niya. Bago pa maunawaan ni Sohyun ang nangyayari, hinubad ni Kang Woo ang sapatos at tumakbong umiiyak, parang batang naghahanap ng kanyang ina. Nakatayo roon si Sohyun na nagulat, nakatingin sa kakaibang ekspresyon ni Kang Woo. Ngunit naramdaman niyang pamilyar ito sa kanya. Kinabukasan, habang nagtuturo si Sohyun, napansin niyang wala pa si Hichu sa klase. Kaya't hinanap niya ang homeroom teacher para magtanong tungkol dito. Ngunit lubos na hindi siya pinansin ng homeroom teacher. Pinagalitan pa niya si Sohyun. Nailabas lang ni Sohyun ang galit sa hangin pero natumba niya ang orchid pot ng principal. Mabuti na lang at nasalo niya ito pero ang nag-iisang orchid ay nasira pa rin. Nakita ito ni Min Hyuk na nagkataong dumadaan. Hindi nagtagal, niyakap ng punong guro ang orchid pot at sumugod sa opisina para magtanong. Alam ni Sohyun na malaking problema ito kaya aamin na sana siya sa kanyang pagkakamali. Pero bago pa makapagsalita si Sohyun, agad siyang sinisi ni Min Hyuk na nasa tabi niya. Tumawa na lang si Sohyun para itago ang kanyang kahihiyan. Kaya ayon, pinagalitan na naman si Sohyun ng punong guro. Sa sandaling iyon, labis na nagalit si Sohyun. Ang mga gwapong lalaki ay talagang hindi magandang bagay. Nang mga oras na yon, pinuntahan ni Mikyung si Sohyun para tanungin siya. Gusto pala ni Mikyung na dumalo si Sohyun sa reunion ng middle school sa weekend. Kailangan lang magbayad ng 10,000 won para makakain at makainom ng libre. Siyempre, ayaw ni Sohyun na makaligtaan ito. Ganoon din ang naisip ng matalik na kaibigan ni Mikyung. Samantala, nag-ehersisyo si Kang Woo sa gym at nakatanggap din ng imbitasyon. Pero hindi interesado si Kang Woo na makipagkita sa mga kaibigan sa middle school. Ang tanging layunin niya sa pag-uwi ay hanapin ang babaeng lagi niyang iginuguhit. Kinagabihan, dinala si Kang Woo ng kanyang mga magulang sa isang family party. Si Kang Woo ay anak ng isang mayamang pamilya. May guro rin ng medisina sa paaralan ni Sohyun, si Min Hyuk. Si Min Hyuk ay pinsan din ni Kang Woo. Subalit, walang pakialam ang dalawang ito sa karera ng pamilya. Isa'y tumakas sa ibang bansa, isa'y naging guro ng medisina. Naging sakit ng ulo rin ito para sa kanilang lola. Determinado siyang panatilihin ang apo niya sa bansa. Pagkatapos ng party, nag-usap ng pribado sina Min Hyuk at Kang Woo. Napag-alaman na may malubhang problema si Kang Woo sa kalinisan. Si Min Hyuk naman ay hindi marunong magsinungaling kahit kanino. Kaya niya inilantad si Sohyun, nakita niyang sinira nito ang mga bulaklak ng guro. Kinabukasan, personal na inanyayahan ni Hyunsu si Kang Woo sa reunion ng klase. Ngunit agad itong tinanggihan ni Kang Woo. Medyo nabuwisit si Hyunsu kaya tinawag siyang bulok na itlog sa likod. Nang marinig ito, agad naramdaman ni Kang Woo na may mali sa tiyan niya, kaya hinawakan niya ang tiyan at puwit at tumakbo sa banyo para gumaan. Ito'y kakaibang sakit na hindi mapagtagumpayan ni Kang Woo. Stress o salitang may kaugnayan sa bulok na itlog ay nagdudulot ng hindi mapigil na pagtatay sa kanya. Kinabukasan, nagpatingin si Kang Woo sa isang psychologist. Nakinig ang doktor sa kwento ni Kang Woo at nagpakita ng simpatya. Sinabi ni Kang Woo sa doktor na madalas niyang iniisip ang isang babae, pero hindi niya maalala ang mukha nito. Kaya hanggang ngayon, hindi pa siya nai-in love. Nang maintindihan ang sitwasyon, sinabi ng psychologist na kailangan niyang harapin ang ugat ng mga problema. Sa payo ng doktor, nagpasya si Kang Woo na dumalo sa class reunion. Layunin ni Kang Woo na harapin ang mga kaibigan na nang-asar sa kanya noon. Matapos ang mahabang panahon ng pagsisikap at pag-gym, naging sobrang gwapo si Kang Woo. Nang dumating si Kang Woo sa barbecue restaurant, agad na nakatuon ang lahat ng mata sa kanya. Kahit ang mga dating nanlalait kay Kang Woo ay pinalibutan siya at nakipag-usap sa kanya. Ito'y nagbigay kasiyahan sa pagmamalaki ni Kang Woo. Sa oras na yon, may babaeng nasa sulok na hindi man lang siya pinansin.
Patuloy siyang umaabala sa waiter para umorder ng pagkain. Naging hindi komportable si Kang Woo kaya lumapit siya at tinanong kung sino ito. Nang makita niya ng malinaw, nakilala niya si So-hyun na hindi niya maalala kanina. Si So-hyun din pala ang Diyos ang tumanggi kay Kang Woo noon. Akala ni Kang Woo sapat na ang pagbabago niya para maakit si So-hyun. Hindi niya inasahan na likas palang ayaw ni So-hyun sa mga gwapong lalaki. Muli, nasaktan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili dahil sa kahiyang ito. Ang tensyon ay nagdulot ng chemical reaction sa kanya. Sinubukang kontrolin ni Kang Woo ang sarili at unti-unting naglakad patungo sa banyo. Natuklasan ni Kang Woo na napakadumi ng banyo. Hindi niya ito matanggap kaya tumakbo siya palabas para maghanap ng banyo sa daan. Nahirapan siyang maghanap, ngunit nawalan ng kontrol si Kang Woo sa labas ng pinto. Tumayo si Kang Woo doon para magpahinga. Sa huli, si Hyun-soo pa rin ang nagmaneho para sunduin si Kang Woo. Umupo si Kang Woo sa passenger seat, hubad ang ibabang katawan. Tumingin lang siya sa bintana, may luhang bumagsak sa kawalan ng pag-asa. Matapos ang matinding kahiyang ito, hindi makatulog si Kang Woo. Hating gabi, dinala ni Kang Woo ang larawan ni So-hyun sa isang psychologist. Nadama ni Kang Woo na may kakaibang sakit siya dahil kay So-hyun. Ang pagkakita lang kay So-hyun ay nagpapatensyon kay Kang Woo. Ang kanyang katawan ay kusang nagre-react nang hindi niya namamalayan. Sinabi ng psychologist kay Kang Woo na kailangan niyang talunin ang babaeng ito para gumaling kaya nagdesisyon siyang kumilos. Dapat niyang parusahan ang babaeng nagdulot nito sa kanya. Kinabukasan, sa talyer ng kapatid ni So-hyun, may pumasok na babaeng nakagupit na damit at sinelas. May dala siyang malaking bag sa katawan. Mukhang gusgusin siya. Nairita agad ang kapatid ni So-hyun kaya inutusan niya ang staff na palayasin ito para di makaabala. Lumapit ang babae sa isang mamahaling kotse. Nang hawakan niya ito, nandiri ang staff at pinunasan agad ang kotse. Nang buksan niya ang pinto, pinigilan siya at sinabing kailangan ng appointment. Sinabi rin ng staff na mag-appointment na lang sa susunod. Bago pa siya makasagot, itinulak na siya palabas. Hindi nila inasahan na ang gusgusin na babaeng ito ay anak pala ng mayaman. Dahil pinaalis siya, napatingin na lang siya sa langit ng may frustrasyon. Hindi niya alam saan pupunta, kaya umupo na lang siya sa parke. Binuksan niya ang bag, tiningnan ang pera, at nagbuntong hininga. Nalungkot siya sa mundong di ka na makagastos ng malaya. Umupo siya sa parke at umorder ng higit 10 pritong manok para lang tikman lahat ng lasa. Nakita niya ang delivery man na nakatitig, kaya mabait niyang ibinigay ang manok kay Hee-chu. Si Hee-chu, nang makita ang hitsura niya, natakot na baka wala siyang pambayad. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang pitaka. Mula sa tumpok ng pera, kaswal siyang kumuha ng 2 bill at ibinigay kay Hee-chu. Dahil dito, medyo hindi makapaniwala si Hee-chu. Inilabas pa ni Hee-chu ang ulo para kumpirmahin kung tama ba ang nakikita niya. Bigla, tumakbo si So-hyun at hinawakan si Hee-chu. Lumabas na si Hee-chu pala ay estudyante ni So-hyun. Dahil laging umaabsent si Hee-chu, dumating si So-hyun para ibalik siya sa paaralan. Habang pinapagalitan ni So-hyun si Hee-chu, kinuha ng ibang babae ang helmet at hinampas si So-hyun. Akala niya kasi ay human trafficker si So-hyun. Nang mahulog si So-hyun, narinig niya ang delivery man sa tabi na tinawag siyang guro. Doon lang napagtanto ng dalaga na mali pala ang kanyang pagkakaintindi. Mabuti na lang at malakas si So-hyun kaya agad siyang nagkamalay. Humingi rin ng paumanhin ang kabilang dalaga kay So-hyun. Nalaman niya na tumigil si Hee-chu sa pag-aaral para magtrabaho dahil walang tirahan at kailangang kumita. Nang malaman nito, agad dinala ni So-hyun si Hee-chu sa kanyang bahay. Sinabi rin ni So-hyun na dahil estudyante niya si Hee-chu, siya ang mananagot hanggang sa huli. Samantala, si Kang Woo naman ay nagbabalak ding maghiganti kay So-hyun. Una, sinabihan niya si Hyun-soo na anyayahan si So-hyun bilang kunwaring kaklase. Akala ni Kang Woo dahil sa kanyang kagwapuhan at karisma, mahuhulog si So-hyun sa kanya. Sa hapagkainan, nagkunwaring malalim na ipinagtapat ni Kang Woo ang pag-ibig kay So-hyun. Sinabi niyang mula nang mabigo sa pag-amin noong high school, hindi niya ito nakalimutan. Lihim siyang umibig kay So-hyun sa loob ng 15 taon, kaya nagpapayat siya para maging karapat-dapat. Ang layunin niya ay maging karapat-dapat para sa kanya. Akala niya itiyak na mananalo, siguradong makukuha niya si So-hyun. Ngunit si So-hyun ay lubos na ayaw sa mga gwapong lalaki. Sa paningin niya, ang malalim na pag-amin ni Kang Woo ay kabaliwan lamang. Naisip niyang walang mag-aamin sa isang tao pagkalipas ng 15 taon. Hindi nag-atubiling sumagot si So-hyun kay Kang Woo. Sinabi rin ni So-hyun na sa tingin niya, si Kang Woo ay bulok pa ring itlog gaya noon. Nang marinig ito, muling nag-react si Kang Woo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa banyo. Paglabas niya ng banyo, galit na galit siya. Hindi rin niya alam kung saan niya ito nasaktan. Kung ordinaryong babae lang siya, madali siyang maakit dahil sa hitsura at ugali nito. Sa pagkakataong ito, binigyan ni Hyun-soo si Kang Woo ng ideya. Hinuha ni Hyun-soo na hindi nakukuha ni Kang Woo si So-hyun dahil di niya ipinakita ang yaman ng pamilya. Baka di alintana ni So-hyun ang hitsura, kaya mas mabuting gamitin ang pera para akitin siya. Kinaumagahan, pumunta si Kang Woo sa tindahan ng kotse para bumili ng mamahaling sasakyan. Ang tindahang pinuntahan ni Kang Woo ay pag-aari ng kuya ni So-hyun.
Nagkataon, pumunta rin si Sohyun sa kuya niya para humingi ng pera pang gastos. Nang makita ni Kang Woo ang malapit nilang kilos, inakala niyang mag-on sila at galit na umalis. Labis na nasaktan si Kang Woo sa pag-aakalang may kasintahan na si Sohyun. Habang nag-iisip sila ng bagong plano, may tawag si Hyunsu mula sa kumpanya. May artist pala sa ilalim ni Hyunsu na naggulo sa bar, kaya kinailangan niyang hilahin si Kang Woo mula sa kotse papunta roon. Nagkataong ang bar na pinuntahan nila ay pag-aari ng pangalawang kapatid ni Sohyun. Nakita ni Kang Woo si Sohyun na humihingi ng pera sa kanyang pangalawang kapatid. Ang malapit nilang kilos ay nagpaisip kay Kang Woo na hindi maganda ang ugali ni Sohyun. Bukod pa rito, dalawang gwapong lalaki sila. Habang naguguluhan si Kang Woo, lumapit si Hyunsu. Nakita ni Hyunsu ang mukha ni Kang Woo at akala niya gusto nitong umihi, kaya bumulong siya na pigilan muna. Nakita ni Sohyun ang eksena mula sa ibaba. Ang malapit nilang kilos at dahil gay bar ito, nagkamali si Sohyun ng akala sa kanilang relasyon. Pagka-uwi, nalilito si Kang Woo. Ang tanging nasa isip niya ay si Sohyun. Bakit daw maraming kasintahan si Sohyun pero hindi siya pinapansin? Sa paningin ba ni Sohyun, isa lang siyang mataba na batang umihi sa kama? Nang gabing iyon, habang nagjo-jogging sila, nakilala nila ang babaeng tumama kay Sohyun gamit ang helmet. Sa parke, akala ni Sohyun walang tirahan ang babae, kaya ginising at tinanong niya kung kailangan ng tulong. Unang beses niyang nakatagpo ng mabait na tao mula nang umalis sa bahay, kaya agad niyang ibinigay ang bag kay Sohyun. Akala ni Sohyun may diferensya siya, kaya tinanggal ang maskara ng kaibigan at isinulat ang numero gamit ang lipstick. Sabi ni Sohyun, tawagan mo ko kung may problema. Umalis sila ng kaibigan at tuwang-tuwa ang babae sa nakitang numero. Kinabukasan, nanumbalik ang sigla ni Kang Woo. Pumunta siya sa paaralan para hanapin si Min Hyuk, ang pinsan niya, para humingi ng tulong. Pero nakita niya si Soyeon na nagtuturo sa bakuran. Bigla siyang nagkaroon ng matapang na ideya. Ang paaralang ito ay pinuhunan ng kumpanya ng pamilya niya. Kung siya'y maging chairman ng board, makokontrol niya si Soyeon. Kaya kinabukasan, naging chairman siya ng board ng paaralan. Dinala siya ng principal sa opisina at formal na ipinakilala sa mga guro bilang bagong chairman. Akala ni Kang Woo magsisimula na siya ng paghihiganti, pero isang tingin lang ni Soyeon, sumakit na ang tiyan niya. Sinubukan ni Kang Woo na kontrolin ang nararamdaman. Naalala niya noon, nag-ensayo siya sa salamin para sa ganitong sitwasyon. Sinabi ni Kang Woo sa sarili na huwag kabahan. Ininom niya ang gamot sa pagtatain na inihanda ng doktor. Gusto ni Kang Woo kontrolin ang sitwasyon, pero sa kaba, nahulog niya ang gamot sa palayok ng bulaklak sa tabi niya. Ang pildoras ay mukhang kapareho ng mga bato sa loob nito. Kaya naman, nawala ng pag-asa si Kang Woo. Tumawa na lang siya para itago ang kahihiyan. Niyakap niya ang palayok at dahan-dahang lumabas ng silid. Nakita ng lahat ang kakaiba niyang kilos, pero hindi nila naintindihan. Pagkatapos, bumalik si Kang Woo sa kanyang opisina. Matagal bago niya nahanap ang gamot sa pagtatay sa palayok. Habang kinukuha niya ito, pumasok ang prinsipal at nakita siya. Akala ng prinsipal may sakit si Kang Woo nang makitang kumakain ng bato. Nang aawat na siya, hinila siya ng isang guro palabas ng silid. Sabi ng guro, kung gusto ng chairman kumain, hayaan na lang siya. Sa totoo lang, siya ang pinuno ng paaralan. Nang hapon na yon, para salubungin ang bagong chairman, nagtipon ang mga guro sa barbecue restaurant. Hindi inaasahan na si Kang Woo ay sobrang malinis at may obsessive-compulsive disorder. Nakakita ng matatabang baboy, ginamit niya ang gunting para alisin ang taba. Sinabi niya na ang taba sa inihaw ay hindi maganda sa kalusugan. Dahil dito, nawala ng gana ang lahat sa pagkain ng inihaw. Pati si Soyeon ay nagtiis na lang din naisip niya na dahil inimbita siya ng chairman, kakainin na lang niya. Ngunit nang kakakagat pa lang si Soyeon, nag-umpisa ng manggulo si Kang Woo. Dahil sa malakas na amoy, dinala niya ang lahat sa isang mamahaling western restaurant. Masaya ang lahat sa magandang lugar, pero nag-order si Kang Woo ng puro gulay. Para sa mahilig sa karne tulad ni Soyeon, di ito katanggap-tanggap kaya sumabog siya sa hapagkainan. Nagkaroon ng malaking away si Soyeon at Kang Woo, pero nang kumalma, napagtanto niyang masyadong padalos-dalos siya. Sa totoo lang, si Kang Woo ang boss niya ngayon, kaya kailangan niyang panatilihin ang dignidad nito. Sa payo ng kaibigan, nagkusang hanapin ni Soyeon si Kang Woo para humingi ng tawad. Sinabi ni Soyeon na di na kailangan maging tense ang relasyon nila sa hinaharap. Maganda sana kung magiging maayos ang samahan nila. Tinanggap ni Kang Woo ang paumanhin ni Soyeon. Wala na rin siyang balak pahirapan pa si Soyeon. Akala niya tapos na, pero nasugatan ni Kang Woo ang daliri at napakamot ng ulo na hawakan ng sugat. Dahil dito, naitaas niya ang kanyang gitnang daliri. Nakita rin ito ni Soyeon sa eksaktong pagkakataon. Sa tingin ni Soyeon, malinaw na ginawa ito para mang-asar sa kanya. Galit na itinulak ni Soyeon si Kang Woo sa pader. Kumabog ang puso ni Kang Woo sa ginawa ni Soyeon. Sa takot, tumakbo siya palayo sa eksena. Nang umalis ang boss, napilitang magbayad ang prinsipal. Akala niya mura lang ang ilang vegetarian na ulam. Pero nang makita ang bill, labis siyang nagulat. Kumain sila ng maraming vegetarian, nagastos 3 buwang sweldo. Nang mag-swipe, pinagtawanan siya dahil kulang ang pera. Si Kang Woo, na kinabahan kanina, muling nagpatingin sa doktor.
Tinanong ni Kang Woo kung ano ang naramdaman niyang kilig. Sinabi ng doktor na malinaw na may crush siya sa babae. Agad itong itinanggi ni Kang Woo. Akala niya di niya magugustuhan ang baliw na babaeng yon. Buong gabi niyang pinag-isipan pero di maintindihan ni Kang Woo bakit mabilis ang tibok ng puso niya. Pagod na ang doktor kay Kang Woo kaya sumunod na lang siya sa gusto ni Kang Woo. Sinabi niyang baka dahil sa arrhythmia at stress ang pagkabog ng puso. Nakuha ni Kang Woo ang sagot na gusto niya at kontento siya nang umalis ng ospital. Pero kinabukasan, papunta sa paaralan, bigla niyang nakasalubong si Soyeon. Nang makita si Soyeon, biglang bumilis ulit ang tibok ng puso ni Kang Woo. Hindi niya napansin na napatigil ang tingin niya kay Soyeon. Naging hindi komportable si Kang Woo dahil dito. Para maiwasan ito, nagpasya si Kang Woo na huwag pumasok at mabilis na dumaan kay Soyeon. Kamakailan, nais ng sports department mag-organisa ng proyektong atletiko, kaya talagang kailangan ni Soyeon ang lagda ni Kang Woo. Dahil inaprubahan ito ng Pangulo, maaari silang mag-invest ng pera. Hinanap ni Soyeon si Kang Woo ng ilang araw, ngunit nalaman niyang ilang araw na itong hindi pumasok, kaya kinailangan niyang tawagan siya para pumirma. Naisip ni Kang Woo na may balak si Soyeon laban sa kanya, kaya sinunod niya ang mga kagustuhan nito. Sinabi ni Kang Woo na kung gusto ni Soyeon ang lagda niya, dapat siyang pumunta sa bahay niya. Akala niya hindi ito papayag, pero nagulat siya nang masayang pumayag si Soyeon. Dahil dito, nawalan siya ng composure. Sinunod ni Soyeon ang plano ni Mikyung. Nagdala pa siya ng bariles ng alak para painumin si Kang Woo at mapapirma agad. Pero pagdating nila sa bahay ni Kang Woo, nagkataong dumating din si Hyun-soo para hanapin siya. Laging mali ang pagkakaintindi ni Soyeon sa relasyon ng dalawa. Natatakot si Soyeon na baka makaapekto si Hyun-soo sa trabaho ni Kang Woo, kaya sinabi niya kay Mikyung na abalahin muna si Hyun-soo habang siya ay kumakatok sa pinto ni Kang Woo ng mag-isa. Nang makita ni Kang Woo si Soyeon na may dalang bariles ng alak sa bahay niya, agad niyang naisip na may masamang balak ito. Hinala niya na may binabalak ito laban sa kanya, kaya nagpasya siyang suriin ng mabuti ang aplikasyon. Pinatagal niya para sumuko si Soyeon pero hindi ito nagmamadali. Umupo siya at sinabi kay Kang Woo na tingnan ng mas maigi. Dahil sa sobrang pagkabagot, kumuha si Soyeon ng isang bote ng alak. Pero nang buksan niya ito, aksidente niyang natapon ang alak sa sarili niya. Sa mata ng karaniwang tao, normal lang ito, pero kay Kang Woo, lubos itong nakaakit. Nagulat siya nang makita si Soyeon ng ganoon, at nang mapansin nito ang kanyang pagkagulat, inakala nitong may hindi siya naintindihan. Kaya agad na lumapit si Soyeon kay Kang Woo. Nagpasya siyang ipaliwanag ito ng detalyado sa kanya. Dahil sa malapit na ugnayan, siya na hindi pa naiibig ay hindi na mapakali. Tumayo siya para palayasin ito, ngunit hindi pa nakukuha ni Soyeon ang lagda kaya hindi siya susuko. Kaya't ang isa'y naglakad sa unahan habang ang isa'y sumunod ng malapit sa likod. Patuloy na kinakausap ni Soyeon si Kang Woo. Akala niya hindi ito pumirma dahil tinanggihan niya ito noon, kaya ngayon ay naghihiganti. Nang lumingon si Kang Woo, bigla na lang nahulog si Soyeon sa kanyang mga bisig. Ang pisikal na ugnayan nila ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Kang Woo. Nawalan siya ng composure sa buong katawan niya. Hindi inaasahan, nag-react ang kanyang katawan sa sandaling iyon. Dahil dito, natatakot na umatras si Soyeon. Sa harap ni Soyeon, wala nang natirang dignidad o respeto si Kang Woo. Sa sobrang hiya, binuhat niya ito sa balikat at tumalikod para itapon sa labas ng pinto. Sa sandaling iyon, dumating din ang kanyang pinsan. Pagkasara ng pinto, isinubsob ni Kang Woo ang ulo sa ref para kumalma, pero sa hiya ay nagtago pa rin sa sweater. Kahit natutulog, sobrang hiya kaya hindi makatulog. Ayaw na yata makita ni Kang Woo si Soyeon habang buhay. Pag-uwi ni Soyeon, puno ng duda. Nakita si Kang Woo at Hyun-soo na malapit, kaya akala niya bakla si Kang Woo. Nang makausap siya, nag-react ito, kaya tinanong niya ang kapatid ng may pag-aalinlangan. Sabi nito, sa ilang pagkakataon, kahit walang damdamin, pwedeng magkaroon ng reaksyon. Tumango si Soyeon, pero mukhang hindi niya lubos na naintindihan. Samantala, si Kang Woo na nakahiga sa kama ay may nakitang guni-guni. Parang nakita niya si Soyeon sa kama, hinahaplos siya, kaya napatalon siya sa takot. Para matigil ang mga guni-guning ito, sinubukan ni Kang Woo na magpalubog sa trabaho. Gusto niyang tumigil sa pag-isip ng kung ano-ano. Pero di sinasadya ni Kang Woo na iguhit si Soyeon. Kaya naisip ni Kang Woo na baka siya ay nababaliw. Maya-maya, tinawag si Kang Woo ng lola't ina para kumain. Pagdating niya, nalaman niyang ito pala ay blind date. Ngunit di tumanggi si Kang Woo, naisip kasing matagal nang walang babae kaya nakaramdam ng ganun kay Soyeon. Habang pinapanood ang babae, naalala ni Kang Woo si Soyeon na kumakain ng walang inhibisyon. Sa pag-isip nito, hindi niya napansing ngumiti siya. Napagtanto ni Kang Woo na umibig siya kay Soyeon, pero lalo siyang nalungkot sa kahihiyan niya sa harap nito. Noon din, nagkataong nasa restaurant si Soyeon at nakita si Kang Woo sa blind date. Nakita niya ang dismaya ni Kang Woo, kaya naisip niyang pinilit lang ito ng pamilya. Lalo nitong pinatunayan na mahal talaga ni Kang Woo si Hyun-soo. Sa harap ng magandang babae, paano siya di maapektuhan? Naawa si Soyeon kina Kang Woo at Hyun-soo. Napabuntong hininga siya sa hirap ng kanilang sitwasyon. Nang gabi niyon sa bar, muling nakita ni Soyeon silang dalawa na malapit. Dahil dito, mas natiyak ni Soyeon na tama ang kanyang hinala.
Si Kang Woo naman, dahil alam na niyang gusto niya si Seo Yeon, bumili ng malaking palumpon ng rosas para umamin sa kanya. Ngunit habang papalapit siya, lalo siyang kinabahan. Naalala niya na malapit ito sa manager ng apat na store at sa may-ari ng bar. Bukod dito, tinanggihan siya nang umamin siya noon. Ang trauma mula sa kabataan ay nagdulot ng inferiority complex kay Kang Woo. Natatakot siyang masaktan muli ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Nang lumingon si Seo Yeon, itinapon ni Kang Woo ang rosas sa bintana. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Nagulat sina Seo Yeon at Mikyung sa kakaibang kilos niya. Pag-uwi ni Kang Woo, pinag-isipan niya ito ng mabuti. Kailangan niyang gumawa ng perpektong plano bago ligawan si Seo Yeon. Kung hindi, malamang natatanggihan siya. Si Hyun-soo, na kasama niya, ay nagbigay ng payo kay Kang Woo. Sabi ni Hyun-soo, hilig ng babae ang mga romantikong eksena sa pelikula. Kung makuha niya ang buong amusement park o gumawa ng romantic na lugar, maraming babae ang maaantig. Kinabukasan sa training ground, nag-aalinlangan pa rin si Kang Woo kung magtapat ba kay Seo Yeon o hindi. Nang oras na yon, tumakbo si Seo Yeon at nakita ang kanyang nag-aalalang mukha. Inakala niyang may problema ito sa relasyon nila ni Hyun-soo. Pinalakas niya ang loob nito na kung may layunin, kailangan lang subukan. Ang ibig sabihin nito ay dapat maging matibay si Kang Woo sa kanyang pag-ibig. Naunawaan ni Kang Woo ang mga salita ni Seo Yeon. Lalo nitong pinalakas ang kanyang damdamin, kaya tinapangan niyang anyayahan si Seo Yeon na magkita sa gabi. Sinunod ni Kang Woo ang payo ni Hyun-soo, bigyang kasiyahan ang interes ng anak at rentahan ang buong tindahan ng sportswear. Sinabi niyang regalo ito para sa buong track team, tapos nagtapat siya kay Seo Yeon. Sabi ni Kang Woo, dati di kailangan ng ibang babae, pero ngayon, kasama siya, makikita niya ang tunay niyang sarili. Nang marinig ang di ko kailangan ng ibang babae at sasamahan kita, may naintindihan agad si Seo Yeon. Akala ni Seo Yeon, gusto ni Kang Woo siyang gamitin para iwasan ang blind date na inaayos ng pamilya niya. Sa gayon, makakasama niya si Hyun-soo habang buhay. Tinanong ni Seo Yeon kung di magagalit si Hyun-soo kung sila ni Kang Woo ay magkasama. Nalito rin si Kang Woo sa tanong na ito. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Nang mag-isip, inakala niyang may ibang gusto si Seo Yeon kay Hyun-soo. Di makapag-usap ng malinaw ang dalawa, kaya lalong lumalalim ang hindi pagkakaunawaan nila. Hindi na muling umamin si Kang Woo. Pagdating sa bahay, binugbog niya si Hyun-soo. Nalito si Hyun-soo nang marinig na gusto raw siya ni Seo Yeon, akala niya kasi bakla siya. Bakit daw siya nagustuhan ngayon? Ngunit nag-isip muli si Seo Yeon at kumatok pa rin sa gabi. Sabi niya, pumayag siya kasi akala niya ay kunwari lang silang magjowa. Handa pa rin daw siyang tumulong. Hindi maintindihan ni Kang Woo ang iniisip ni Seo Yeon. Niyakap niya ito ng emosyonal. Akala niya nagtagumpay na siya sa wakas. Gusto niyang ibigay ang kanyang unang halik pero natakot siya at umatras nang lumapit ang mukha nito. Akala niya totoo na ang pagkukunwari. Pinisil niya ang mukha nito at sinabing, "Huwag kang ang overacting." Napagtanto rin ni Kang Woo na nagulat siya, kaya agad siyang humingi ng tawad kay Seo Yeon at nag-alok na ihatid siya. Pagdating sa bahay ni Seo Yeon, bumalik ang mga alaala ni Kang Woo noong bata pa siya. Naalala niya na pumunta siya noon para bigyan siya ng merienda. Nakita niya ang ama ni Seo Yeon. Noon, natakot siya kaya tumakbo at nadapa. Malumanay siyang nilapitan ng ama ni Seo Yeon, inalagan, at tinuruan magtali ng sapatos. Simula noon, hindi na nakakalag ang tali niya. Nang ikwento niya ito kay Seo Yeon, sinabi nito na tinuruan din siya ng ama niya magtali ng sapatos noong bata pa. Pareho silang hindi sinasadyang iniunat ang isang binti. Tinanong ni Kang Woo kung dito rin nakatira ang ama ni Seo Yeon. Gusto niya talagang bisitahin ito. Ngunit nang banggitin ni Kang Woo ang ama, nalungkot ang mukha ni Seo Yeon. Sa sandaling iyon, dumating ang pangalawang kapatid ni Seo Yeon. Nakita ni Kang Woo na ito ang lalaking malapit kay Seo Yeon sa bar at ngayon ay hinahabol siya, kaya tumayo siya sa pagitan nila bilang kasintahan ni Seo Yeon. Pagkatapos, ipinahayag ni Kang Woo ang kanyang otoridad sa hindi magiliw na paraan sa pangalawang kapatid ni Seo Yeon. Nagalit ang pangalawang kapatid ni Seo Yeon, kaya nagtalo silang dalawa sa may pintuan. Narinig ng panganay na kapatid ni Seo Yeon ang ingay at lumabas din. Nakita ni Kang Woo na ito ang lalaki mula sa tindahan ng 4S, kaya agad niyang tinanong si Seo Yeon kung ano nang ginagawa nito. Nang marinig ang sinabi ni Kang Woo, hindi natuwa ang kuya ni So-hyun. Agad-agad, nagsimula silang tatlo ng mainit na pagtatalo. Nasa tabi niya si So-hyun, nagpapayo at nagpapaliwanag pero walang epekto. Naging dahilan ito ng isa pang malaking hindi pagkakaunawaan. Nang malaman ni Kang Woo na magkakapatid pala sila, agad siyang nagsisi. Bigla nawala ang mayabang na kilos ni Kang Woo. Nang tanungin ng kuya ni So-hyun ang relasyon nila, sinabing magkaklase sila noon. Pero hinawakan ni Kang Woo ang kamay ni So-hyun at sinabing sila'y mag-on. Di naniwala ang mga kapatid dahil alam nilang ayaw ni So-hyun sa gwapo. Ayaw ni So-hyun ng usapang to, kaya nagdahilan at pinaalis si Kang Woo. Mas natuwa si Kang Woo nang malaman na kapatid pala ng girlfriend niya ang dalawa. Tumayo siya at umupo sa sofa, pero nagulat sa tahimik na Hyun-soo sa tabi niya. Nakita ni Hyun-soo na talagang gusto ni Kang Woo si So-hyun sa kasiyahan nito. Di maintindihan ni Hyun-soo bakit si So-hyun ang pinili ni Kang Woo sa dami ng babae. Pero walang pag-alinlangan si Kang Woo na dahil maganda raw si So-hyun.
Minsan naisip ni Hyunso na may problema sa mata si Kang Woo. Mas nakakatakot pa, parang may problema raw si Sohyun sa pag-isip. Di masabi ni Sohyun na gusto si Kang Woo, kaya tutol si Hyunso sa panliligaw. Pero kalaunan, nalaman ni Kang Woo na magkasama pala sila. Kinabukasan, maaga naghintay si Kang Woo sa baba para sunduin si Sohyun. Napaka-cooperative din ni Sohyun sa plano. Pagkakita sa kanya, agad yumakap at magaling umarte si Sohyun. Niyakap niya ito at kumuha ng ilang litrato gamit ang kanyang cellphone. Habang nag-enjoy si Kang Woo at akmang yayakapin si Sohyun, bigla itong bumitaw at sumakay sa kotse. Lumabas na lahat ng ginawa niya ay kunwari lang pala. Pero sa sandaling iyon, si Kang Woo ay lubos na nalulunod sa pag-ibig. Akala niya ay napasagot na niya si Sohyun kaya't sobrang saya niya at namumula ang mukha. Pagkatapos, sa unang araw ng date nila, kumuha sila ng litrato saan man sila magpunta. Sa mata ng iba, mukhang sila ay tunay na magkasintahan. Masaya rin si Kang Woo dahil sa mga inisyatibo ni Sohyun. Una, nang bumalik siya sa trabaho, naging mas mabait siya sa principal at homeroom teacher. Para makabawi sa di pagbayad dati, siya na mismo ang nag-aya sa kanilang kumain. Pero ngayon, nag-aalangan ang principal dahil baka siya naman ang magbayad ng pagkain. Ngunit hindi nagtagal ang magandang mood na ito. Hindi nagtagal, nalaman ni Sohyun sa kapatid na sina Kang Woo at Hyunsoy di pala magkasintahan. Naramdamang naloko, agad siyang pumunta sa bubong ni Kang Woo. Bago pa man makagalaw si Hanso, sinipa siya ni Sohyun. Pagkatapos, ginamit niya ang leg clamp para kontrolin ito. Sa lakas ni Sohyun, inamin ni Hyunso na nag-imbento siya ng kwento para linlangin si Sohyun. Matapos parusahan si Hyunso, ang galit na Sohyun ay bumaling kay Kang Woo. Nang umalis si Sohyun, gustong tawagan ni Hanso si Kang Woo para tumakas, pero di na gumagalaw ang braso niya. Hindi na niya mapulot ang cellphone na nahulog sa sahig. Galit na hinanap ni Sohyun si Kang Woo at tinanong kung bakit niya ginawa yon. Parang bata pa rin siya tulad noong 15 taon ang nakalipas. 15 taon na ang nakalipas, may grupo ng mga batang lalaki. Tumaya sila na kung may makapagtapat kay Sohyun, makakakuha sila ng ilang milyon. Narinig ni Sohyun ang usapang ito. Maya-maya, nakatanggap si Sohyun ng pagtatapat mula kay Kang Woo. Inakala niyang biro lang ang lahat ng ito. Mas nakakainis pa, kaibigan niya si Kang Woo pero nakisali ito sa pang-aasar sa kanya. Kaya tinanggihan at pinagalitan niya ito. Nang malaman ng totoo, hindi siya nagulat kundi nabigo sa nangyari noon. Ganoon pala ang tingin ni Sohyun kay Kang Woo noong panahong iyon. Sa totoo lang, hindi siya kasali sa pustahan na yon. Nagtapat siya kay Sohyun dahil iba ito sa ibang babae. Hindi siya inaasar dahil mataba o iniiwasan. Tunay siyang kaibigan nito. Kaya nga siya nagkagusto rito. At ang pagtatapat na yon ay talagang taos puso. Kasabay nito, nang bumaba si Hyunso mula sa bubong at kinaladkad ang kanyang sugat na braso pabalik sa silid, naramdaman niya ang aura ng mamamatay tao sa likod niya. Lumingon siya at nakita si Kang Woo na nakatitig sa kanya nang may galit na ekspresyon. Sobrang natakot si Hyunso kaya tumakbo siya diretsyo sa kanyang opisina. Pagkatapos ay lock ang pinto, nagtago siya sa likod nito sa takot. Ngunit sa sandaling iyon, hindi mapigilan ang galit ni Kang Woo. Hinawakan ni Kang Woo ang kwelyo ni Hyunso. Hindi inasahan ni Kang Woo na kahit itinuturing niyang kapatid si Hyunso, nag-imbento ito ng kwento tungkol sa kanila at nawalan siya ng kasintahan. Tugon ni Hyunso, kahit bugbugin siya ni Kang Woo, mahirap alisin ang galit sa puso nito. Pero bakit bigla na lang nagkamali ng pag-unawa si Sohyun kay Kang Woo? Naisip ni Kang Woo na dapat nang itigil ang bulag na pag-ibig na ito. Kailangan niyang turuan ng leksyon ang babaeng ito. Kaya kinabukasan, ginamit ni Kang Woo ang kapangyarihan para gawing assistant niya si Sohyun. Kung hindi susunod si Sohyun, ipatatanggal niya ito sa paaralan at kukuha ng bagong gym teacher. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pumayag si Sohyun. Pagkatapos, inutusan ni Kang Woo si Sohyun na hugasan ang kotse niya. Sinadya niyang kausapin ang psychologist sa restaurant para makapagsanbate si Sohyun. Sa inuman ng mga guro, sadyang hindi niya pinainon si Sohyun na mahilig sa alak. Hinilig na siya ang magmaneho pa uwi, ngunit hindi kaya ni Sohyun. Pagdila ng kaunting alak sa kamay, hindi na siya nakapagpigil at uminom hanggang sa malasing. Kahit gusto ni Kang Woo siyang turuan, naawa pa rin siya kay Sohyun. Pinunasan niya ang putik sa mga kamay nito. Pagkaraan ng ilang araw ng paghihiganti, medyo nagalit si Sohyun. Habang lasing, pinagalitan niya si Kang Woo ng matindi. Pagkatapos, sumandal siya at nakatulog. Mabutit na salo siya ni Kang Woo bago siya mahulog. Nang makita si Sohyun sa kanyang mga bisig, hindi alam ni Kang Woo ang gagawin. Bigla, sumugod si Min Hyuk at hinila si Sohyun sa kanyang mga bisig. Hindi na matiis ni Min Hyuk ang pagpapahirap ni Kang Woo kay Sohyun. Pagkatapos, maingat niyang inilagay ito sa kotse. Napagtanto ni Kang Woo na gusto ni Min Hyuk si Sohyun pero ayaw niyang marinig ito. Gayunpaman, iginiit ni Min Hyuk na sabihin sa kanya. Nag-away ang dalawang lalaki sa gitna ng kalsada. Nang matapos at lumingon sila, wala na si Sohyun, umalis mag-isa sa kotse. Dahil lasing siya kagabi, walang alaala kinabukasan, kaya hinanap niya si Mikyung. Sa malabong alaala ni Sohyun, parang sinaktan niya si Kang Woo. Sa sandaling iyon, sumakay ng taxi si Kang Woo papuntang paaralan.
Nang makita siya ni Sohyun, naalala niyang nasa kanya ang susi ng kotse ni Kang Woo. Sa oras na ito, lumapit din si Kang Woo kay Sohyun at binigyan siya ng gamot sa hangover. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis ng walang imik. Pero sa tingin ni Sohyun, hindi ganoon kabait si Kang Woo. Naisip niya kung may lason kaya ang gamot na yon. Pumunta silang tatlo sa klinik at matagal na pinagmasdan ang bote ng gamot. Feeling nila may binabalak si Kang Woo pero mukhang hindi naman nabuksan ang bote. Napilitan na lang si Sohyun na inumin ito ng may pag-aalinlangan. Nitong mga nakaraan, lagi siyang pinahihirapan ni Kang Woo. Pati ang sakim na principal at advisor ay sinadyang pahirapan siya. Naniwala sila sa sinabi ng chairman na si Sohyun ang pinakatamad sa eskwela. Kaya sinadya nilang pagawa-gawin siya ng mga eran. Sa totoo lang, hindi siya nagustuhan ni Chairman Kang. Tinukso pa siya ng guro sa homeroom. Nagkunwari siyang leader at nagpakita ng asal na parang, ano nang magagawa niyo sa amin? Kahit nasasaktan si Sohyun para mapanatili ang trabaho, sumunod na lang siya at ginawa ang hindi niya tungkulin. Pagkaalis nila, bumaba si Kang Woo mula sa kabilang hagdan. Mukhang narinig niya ang usapan nila. Tiningnan niya ang principal at guro, parang sinasabing, ako lang pwedeng manakit sa babaeng to, malinaw na nagkamali sila ng binangga. Lumapit si Kang Woo kay Sohyun, inagaw ang karton, at galit na ibinato sa mesa ng principal. Tinanong ni Kang Woo bakit isang panig lang ng papel ang nagamit. Pera rin ang papel. Napakalaking aksaya. Akala ba ng principal may karapatan siyang mag-aksaya ng pera? Napabuntong hininga ang punong guro na hindi na nakapagsalita. Ipinahayag ni Kang Woo sa harap ng lahat na mula ngayon, si Sohyun ay mag-duty 24 oras at walang pwedeng mag-utos sa kanya ng ibang gawain. Pero ang pagtatakip niya ay hindi lang hindi pinasalamatan, kundi lalo pang ikinamuhi ni Sohyun. Nang gabi, hinatid ni Sohyun si Kang Woo pauwi. Nakakita siya ng lasing na lalaking magmamaneho, kaya agad siyang bumaba at hinarang ang kotse nito. Bumaba ang lasing na lalaki at nakipagtalo sa kanya. Nang wala nang masabi, gusto na niyang sapakin si Sohyun. Mabuti na lang at dumating si Kang Woo sa tamang oras para tumulong. Nang makita si Kang Woo na matangkad at malakas, hindi na naglakas loob ang lasing na makipagtalo. Sa sandaling iyon, tumingin si Sohyun kay Kang Woo. Hindi niya mapigilan ang maantig ng kaunti. Pagkatapos nito, galit na galit si Kang Woo dahil sa mapanganib na ginawa ni Sohyun. Sa pagkakataong ito, di sumagot si Sohyun, tahimik na umalis na luhaan. Nakita ni Kang Woo ang kakaibang kilos ni Sohyun, di alam ang sitwasyon, kaya pinuntahan si Mikyung. Nalaman ni Kang Woo mula kay Mikyung na namatay ang magulang ni Sohyun sa aksidente dahil sa lasing na driver. Nangyari ang insidente isang gabi bago ang kanilang graduation trip. Ngayon lang naintindihan ni Kang Woo bakit nakipag-date si Sohyun noon pero bigla itong kinansela. May malaking problema pala sa pamilya niya, akala niya sadyang niloloko lang siya ng babae. Nang maunawaan na mali ang pagkaintindi niya, hinanap niya ito para humingi ng tawad. Inamin niya muli ang nararamdaman, ngunit tinanggihan pa rin siya nito. Ito'y lubos na nagpalito sa kanya. Tinanong niya kung talagang gusto nito si Min Hyeok. Doon lang sinabi nito na hindi siya makamahal ng gwapong lalaki. Mula pagkabata, pinahirapan siya ng mga taong may ganitong hitsura. Kaya sawa na siya sa mga gwapong lalaking katulad ni Kang Woo. Nagtaka si Kang Woo nang marinig ang mga salitang ito. Naisip niya na palaging pinahihirapan si Soyeon ng tatlong kapatid nito. Kaya ganoon ang pag-isip niya. Kaya binago ni Kang Woo ang target ng paghihiganti niya. Napagpasyahan niyang tulungan si Soyeon na maghiganti. Tulungan siyang maghiganti sa kanyang tatlong kapatid. Pagbalik sa paaralan, tinawag niya agad ang ika-4 na kapatid ni Soyeon. Una, kinuwestiyon ni Kang Woo ang kapatid ni Soyeon kung bakit niya ito laging inaapi. Nang marinig ito, hindi alam ng kapatid ni Soyeon ang pinag-uusapan ni Kang Woo. Mahiyain na ang kapatid ni Soyeon pero lalo siyang natakot nang bantaan siya ni Kang Woo. Pagkatapos, bumalik si Kang Woo sa tindahan ng kotse ng kuya ni Soyeon. Ginamit ni Kang Woo ang pagiging customer para pahirapan ang kuya ni Soyeon. Sinabi ni Kang Woo na gusto niyang subukan ang pinakamahal na kotse doon. Dinala ni Kang Woo ang kuya ni Soyeon sa kalsada at biglang pinindot ang gas pedal. Hindi rin maintindihan ng kuya ni Soyeon kung ano ang nagawa niyang mali kay Kang Woo. Sa huli, pumunta si Kang Woo sa bar ng pangalawang kapatid ni Soyeon. Bago pa siya matakot, binalaan ng kapatid ni Soyeon si Kang Woo na layuan ang kanyang ate. Nang didiring tumingin si Kang Woo at sinabing hindi niya kailangan ng pakialam dito. Bumunot ng kutsilyo ang kapatid ni Soyeon kaya labis na natakot si Kang Woo. Kalaunan, nalaman ni Kang Woo na kinamumuhian ni Soyeon ang mga gwapong lalaki, hindi lang dahil sa kanila, kundi may iba pang dahilan. Kasabay nito, natanggap ni Soyeon ang ikatlong pagtatapat ni Kang Woo at nakaramdam siya ng kakaiba kumpara sa dati. Ngayon, naantig siya muli pero inisip ni Soyeon na baka nangaasar lang si Kang Woo at ginagawang biro ang pagtatapat. Para matiyak ang hula niya, pinuntahan niya ang kanyang matalik na kaibigan. Sinuri ng kaibigan na ang relasyon ni Honsoo at Kang Woo noon ay sadyang gawa-gawa lang ni Honsoo. Hindi alam ni Kang Woo ang tunay na sitwasyon. Kasama ang pag-aalala ni Kang Woo kay Soyeon sa paaralan, mukhang totoo ang kanyang damdamin para sa kanya. Nang marinig niya ito, lalo pang hindi mapakali si Soyeon. Saan man siya magpunta, laging nasa isip ni Soyeon ang imahe ni Kang Woo na nagtapat sa kanya.
Sa mga sumunod na araw, di pumasok si Kang Woo. Dahil dito, medyo nag-alala si Soyeon. Galit siya kaya uminom sa bar ng kapatid niya. Habang lasing, tinawagan niya si Kang Woo. Nagsabi siya ng ilang malabong salita. Nakita ito ng kapatid at inagaw ang telepono. Ayaw niyang mahiya si Soyeon kinabukasan. Binura pa niya ang tala ng tawag. Paggising, tiningnan niya agad ang telepono. Nang walang nakita, akala niya panaginip lang. Habang nag-aalangan, dumating si Kang Woo. Nakitang di siya tinalikuran, sumama si Soyeon. Kumain sila sa isang street food stall. Nang makita si Kang Woo na kumakain ng masarap, akala ni Soyeon first time niya, pero sabi ni Kang Woo madalas niya tong kinakain dati. Nang ma-reject siya, saka lang siya nagpasyang magpapayat at nagpigil sa sarili. Nang marinig to ni Soyeon, medyo na-guilty siya. Dumating na ang araw para maghanda ang sports team sa track and field meet. Pinamunuan ni Soyeon ang mga estudyante para umalis. Si Kang Woo dumating sakto at sumakay din, pero dahil takot siya sa bus, nahilo siya habang nasa biyahe. Buti na lang, maingat na minamasahe ni Soyeon ang kanyang acupressure points. Sobrang saya ni Kang Woo sa mga sandaling yon. Nakarating sila agad pero di kinaya ni Kang Woo ang maliit at lumang tirahan ng mga estudyante. Kaya sinabi ni Kang Woo sa mga estudyante na sumakay sa bus at dinala niya sila sa magandang villa. Kahit sabi ni Soyeon na siya, talagang sincere naman ang mga ginawa niya. Bigla na lang tumakbo si Soyeon papuntang beach para maglaro sa tubig. Sa isang iglap, basang-basa na siya. Nakita to ni Kang Woo, nag-alala siya baka magkasakit kaya isinuot niya ang coat niya kay Soyeon. Sa sandaling yon, di na mapigilan ni Kang Woo ang nararamdaman niya. Hinawakan niya si Soyeon para di ito makaharap sa kanya. Tapos yumuko siya at sumandal sa balikat nito. Gusto lang niyang manatili sila ng ganoon magpakailanman. Nakatayo lang si Soyeon doon, naghihintay hanggang makabalik sa kanyang silid. Hindi mapakali ang kanyang puso kaya gumawa siya ng matapang na desisyon. Hinanap niya si Kang Woo at sinabi ang nasa isip, bakit lagi siyang iniisip, inaalala, at biglang lumalabas kahit ayaw niya itong makita. Nang marinig ito, sinabi ni Kang Woo na kung ayaw niyang tumingin, huwag siyang tumingin. Pagkatapos ay tinakpan niya ang mga mata ni Soyeon. Sa wakas, matapang na hinalikan ni Kang Woo si Soyeon sa labi. Sa pagkakataong ito, hindi tumanggi si Soyeon. Pagbalik sa silid, tila medyo nalilito pa rin si Soyeon. Tinakpan niya ang bibig at nakatayo roon ng ilang sandali. Ngunit hindi nagtagal, sabay silang kumain sa labas ulit. Hindi maiwasan ang dalawa na magkita. Si Kang Woo ay masayang-masaya, pero si Soyeon ay labis na nahihiya. Sinadya pa niyang baguhin ang usapan nang subukang makipag-usap si Kang Woo. Nang dumating sila sa restaurant, hindi rin nagpakabait si Kang Woo. Sa ilalim ng mesa, patuloy na hinihipo ng paa niya ang kay Soyeon. Kunwari walang nangyayari si Soyeon, pero mas naging matapang si Kang Woo. Kinabahan at hindi mapakali si Soyeon, kaya nagdahilan at umalis sa mesa. Nang gabing iyon, pagbalik ni Soyeon sa kwarto, may mensahe siya mula kay Kang Woo. Takot si Soyeon na baka may kakaibang gawin si Kang Woo, kaya nagsuot ng face mask pero sa pagkakataong ito, talagang nag-overthink lang siya. Dumating lang si Kang Woo para magdala ng unan. Maayos ang ikalawang araw ng paligsahan at nanalo pa ng una ang estudyante ni Soyeon. Masayang umuwi ang buong grupo. Ang una niyang ginawa pagka-uwi ay hanapin ang kanyang matalik na kaibigan. Tinanong niya si Mikyung kung ano ang pakiramdam ng halik, bakit wala siyang naramdaman. Sabi ni Mikyung, baka dahil sa masamang teknike kaya walang naramdaman si Soyeon. Pinayuhan ni Mikyung si Soyeon na maging mas matapang. Sinabi niyang hanapin si Kang Woo at subukang muli. Kaya nang gabing iyon, pumunta siya sa bahay ni Kang Woo at direktang nagtanong kung gusto niyang subukan ulit. Bago pa man makasagot si Kang Woo, hinalikan siya ni Soyeon sa labi. Lubos na nagulat si Kang Woo sa ginawa niya. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kadiretso si Soyeon. Ngunit wala pa ring naramdaman si Soyeon, kaya hiniling niyang subukan ulit. Ngayon, masigasig na tumugon si Kang Woo at matapang na hinalikan si Soyeon. Pero wala pa ring naramdaman si Soyeon. Dahil dito, nag-alinlangan si Kang Woo sa sarili at kumain ng walang kontrol. Wala na siyang pakialam sa imahe niya. Kahit may nahulog na pagkain sa kanya, hindi niya pinansin. Para sa taong obsessed sa kalinisan tulad niya, ito ay malaking pagkabigla. Samantala, umamin si Min Hyo kay Soyeon pero wala talaga siyang nararamdaman para sa kanya. Sa halip, di niya maalis sa isip si Kang Woo. Dito, unti-unting napagtanto ni Soyeon na gusto niya si Kang Woo, kaya siya mismo ang nag-anyaya sa kanya para mag-date. At kaya, buong araw silang nag-date. Sumakay sila ng roller coaster, kumuha ng litrato, at nanood ng pelikula tulad ng mga tipikal na magkasintahan. Sa sandaling iyon, nakumpirma ni Soyeon ang kanyang nararamdaman. Napagpasyahan niyang maging opisyal silang mag-on. Pagka-uwi, masayang inilagay ni Kang Woo ang litrato nila sa tabi ng kama at mumiting nakatulog. Pero hindi maganda ang sitwasyon para kay Soyeon. Nang gabing iyon, nagkaroon siya ng bangungot. Kaya nang hingi ng ina ni Kang Woo na makipaghiwalay siya, pumayag siya agad. Bigla ang nagbago ang kilos ni Soyeon dahil naalala niya ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Ang aksidenteng iyon ay nangyari ng gabing iyon dahil sa kanya. Noong araw na yon, pinilit ni Soyeon hanapin si Kang Woo para mag-sorry kaya hinila niya ang mga magulang.
Pero sa daan, may nakasalubong silang lasing na driver na naging dahilan ng aksidente. Tinakpan siya ng tatay niya para iligtas siya. Dahil doon, nakaligtas siya. Halos di na makalabas si Soyeon sa kotse, tapos biglang nahulog sa tubig ang sasakyan ng magulang niya. Hindi niya matanggap ang nangyari kaya nawala ang alaala niya ng gabing yon, feeling niya kasalanan niya lahat. Naniwala siyang malas siya. Di na alam ni Soyeon paano haharapin si Kang Woo, kaya nung humingi ng pabor ang nanay ni Kang Woo, pumayag siya agad. Medyo naguluhan ang nanay ni Kang Woo dito. Di pa nga niya na ilalabas yung sobre na dala niya, pumayag na agad si Soyeon. Umuwi siya na malungkot ang mukha. Pagkakita ng lola sa itsura niya, akala niya hindi naging maganda ang nangyari. Nung narinig niyang pumayag agad si Soyeon, sobrang nagulat siya. Pagkatapos, kinuha ni Soyeon ang inisyatiba na hanapin si Kang Woo at iminungkahi na makipaghiwalay. Pero si Kang Woo, nasa yugto ng matinding pag-ibig, tumanggi at niyakap siya ng parang bata, nakita ito ng kanyang ina. Nagkunwari ang ina ni Kang Woo na unang beses niyang nakilala si Soyeon at masigasig na lumapit para batiin siya. Gayunpaman, matalino si Kang Woo at agad naramdaman na may kakaiba. Doon niya naunawaan kung bakit biglang gusto ni Soyeon na makipaghiwalay sa kanya. Lumabas na lihim palang nakialam ang kanyang ina. Mabilis itong itinanggi ng ina, sinabing di alintana ang background ni Soyeon, basta't nagmamahalan at masaya sila, sapat na. Ayaw niyang maging sanhi ng alitan ng mag-ina dahil sa isang babae. Nang marinig ito ng kanyang ina, tinanong ni Kang Woo kung susuportahan sila ni Soyeon. Napilitan ang kanyang ina na pansamantalang tanggapin ito. Pero pagkatapos, lihim na kinausap ng ina ni Kang Woo si Soyeon na huwag biglang makipaghiwalay. Ngunit para kay Soyeon, mas mabuting maging desidido. Dahil dito, nawalan ng magawa ang ina ni Kang Woo. Tinanong niya kung ano nang kulang kay Kang Woo, pero sabi ni Soyeon di ito tungkol sa kanya. Dahil ito sa malaking agwat ng kanilang mga pamilya. Pakiramdam ni Soyeon ay hindi siya karapat-dapat kay Kang Woo. Nang marinig ito, hindi sumang-ayon ang ina ni Kang Woo kay Soyeon. Tila nakalimutan na niya na gusto niyang maghiwalay sila. Sabi niya, ang pagkakatugma ng pamilya ay usapin ng matatanda. Bagkus, nakita niyang bagay sila, kaya pinayagan silang magpatuloy. Bago pa makasagot si Soyeon, mabilis na siyang umalis. Naunawaan din ni Kang Woo kung bakit gusto ni Soyeon makipaghiwalay. Nagpatingin siya sa therapist, tinanong kung ano nang gawin kung gusto ng girlfriend niya makipaghiwalay dahil sobrang gwapo't mayaman niya. Nagalit ang therapist sa mga salitang ito. Nang kumalma, sinabi ng therapist na mas mabuting huwag makipagkita kay Soyeon sa ngayon. Bigyan siya ng panahon para magpalamig ng ulo. Kung talagang gusto niyang makipaghiwalay, wala siyang magagawa para pigilan ito. Kapag naisip niya ng mabuti, saka lang siya magkakaroon ng sagot. Sinunod ni Kang Woo ang payo ng therapist. Pagbalik sa villa, nagsimula siyang kumain ng walang tigil. Puno ng matatabang pagkain ng mesa, at kahit sa banyo, patuloy siyang umuya. Hindi niya napansin na pumutok na pala ang gilid ng kanyang bibig. Samantala, nakaramdam din ng matinding sakit si Soyeon. Naisip niya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang dahil sa kanya, nawalan siya ng lakas ng loob na maging masaya muli. Hindi makatiis ang dalawang kuya niya na makita siyang ganoon kalungkot. Inaliw siya ng isa, hinikayat magpatuloy at harapin ang bagong buhay dahil yun ang gusto ng magulang nila. Hinanap ng isa si Kang Woo at sinabi ang nangyari noong araw na namatay ang mga magulang nila. Nang malaman ng totoo, nahulog si Kang Woo sa matinding pagkakasala. Inisip niyang kasalanan niya ang lahat. Noon, naunawaan na ni Soyeon ang sitwasyon at pumunta sa bahay ni Kang Woo. Bago pa siya makapagsalita, inamin ni Soyeon ang nararamdaman niya. Dahil dito, hindi na napigilan ni Kang Woo at hinalikan muli si Soyeon. Pero pagkatapos, naisip niyang kasalanan niya lahat, kaya pumayag siya sa hiwalayan na dating hiningi ni Soyeon. Nahiya siyang makita pa siya, kaya umuwi siya at isinara ng malakas ang pinto ng kwarto. Kahit gaano kalakas kumatok si Soyeon, ayaw niyang buksan ito. Kahit sobrang lamig ni Kang Woo, dahil alam na ni Soyeon ang nararamdaman niya, hindi siya basta susuko. Kaya sa susunod na mga araw, nanatili siya sa labas ng bahay ni Kang Woo, ginagawa lahat para ayusin ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang araw na walang sawang pagsisikap, sa wakas ay nagkabalikan din sila. Lihim ding iniimbestigahan ng nanay ni Kang Woo si Soyeon at nalaman na mabuti pala ang ugali niya, medyo tanga lang. Kaya hindi na tumutol ang nanay ni Kang Woo sa kanilang relasyon. Siya pa nga ang naghanap kay Soyeon at bumili ng damit para sa kanya. Tinawagan din si Soyeon ng lola ni Kang Woo, inimbitahan siya sa bahay nila. Dahil tinanggap na siya ng pamilya ni Kang Woo, naisip ni Soyeon na dapat silang bisitahin. Para maging perpektong girlfriend, nagsanay si Soyeon sa high heels at formal na damit kahit puro sneakers lang siya bilang EE teacher. Kalaunan, nagbihis siya ng formal at opisyal na binisita ang pamilya ni Kang Woo kasama niya. Nang makita kung paano kumain si Soyeon, tuwang-tuwa ang lola ni Kang Woo. At si Kang Woo, sa kanyang formal na damit, ay patuloy na nakatingin sa sapatos niya. Nag-aalala siya na baka hindi komportable si Soyeon sa high heels. Tinanong pa niya ang sukat ng sapatos ng kanyang ina. Nang malaman na magkasukat sila ng ina niya, hiniling niyang magpalit sila ng sapatos. Dahil dito, natahimik ang kanyang ina at si Soyeon. Nasaktan ng ina niya, feeling na wala siyang pakialam dito. Noon, ang lola niya ay nagreklamo na ganoon din ang anak niya noon.
Malinaw na romantiko ang buong pamilya. At doon nagtatapos ang masayang kwento ni Kang Woo at Soyeon. Sa huli, hindi mahalaga ang mga kapintasan, kundi ang taong pipili sa iyo sa kabila ng lahat. Hindi ang perpekto ang dapat hanapin, kundi ang taong tunay na akma sa puso mo.